Habang papalapit ang ikatlong State of the Nation Address ni Marcos Jr. sa susunod na buwan, lumalakas ang panawagan mula sa publiko at mga eksperto na maglatag ang Pangulo ng malinaw at konkretong ulat ukol sa kalagayan ng bansa. Ayon kay Professor Froilan Calilong, isang political analyst, ang SONA ay hindi lamang taunang talumpati, kundi isang konstitusyonal na tungkulin upang ihayag sa taumbayan ang mga nagawa ng administrasyon, ang mga kasalukuyang programa at mga plano para sa hinaharap. Giit ni Calilong, sa halos 3 taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., tila walang malinaw na legasiya o flagship project na maipagmamalaki ang kanyang administrasyon. Mukhang wala talaga tayong maliwanag na masasabi natin na legacy or flagship project itong administration ni President Bongbong Marcos. No? Yung masasabi niya na pagbaba niya ng kanyang termino, masasabi niya na ito talaga yung aking legasiya, ito yung iiwan ko. Sa halip na tumuon sa pag-uulat ng mga konkretong nagawa ng pamahalaan, binatikos ni Calilong ang umano'y labis na pagkaabala ng Malacanang sa politika at personal na bangayan, partikular laban sa pamilya Duterte. So aside from the rhetorics, maraming empty promises, maraming hindi natupad. At kung titignan natin itong kanyang spokesperson sa Malacanang, mukhang instead of narrating or telling the public kung ano-ano na ba yung mga nagawa ng administration, mukhang ang araw-araw na lamang na bukang bibig niya yung mga Dutertes, no? At kung papaano niya ini-neutralize or papaano niya talaga kumbaga parang sisiraan yung mga Duterte, which I think does not really resonate to the true state of the nation. Dagdag pa niya, ang tunay na nilalaman ng SONA ay dapat may kaugnayan sa pang-araw-araw na suliranin ng taong bayan gaya ng presyo ng bilihin, trabaho, transportasyon at serbisyo publiko, hindi ang mga sigalot sa pulika. Matatanda ang isa sa mga unang ipinangako ni Marcos Jr. sa kanyang unang SONA ay ang programang Build Better More, isang pagpapatuloy at pagpapalawak ng programang Build, Build, Build ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ayon kay Calilong, hindi ito naramdaman ng karamihan taliwas sa inaasahan. Isa raw sa mga dahilan nito ay ang paglala ng tensyon sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte na ayon sa kanya ay may direktang epekto sa pagpapatuloy ng mga proyekto ng nakaraang administrasyon. Hindi ko siya nakita or hindi ko siya naramdaman in the same manner that it became very prominent during the time of President Duterte. And to think nagkaroon pa tayo ng pandemya noon, so ngayon wala naman, pero mukhang mukhang hindi siya masyadong nararamdaman. And I think one of the reasons I'm seeing here is something that is political. Sa huli, umaasa si Calilong na ang susunod na SONA ay magiging makabuluhan, hindi palamuti sa politika at tunay na maglalahad ng estado ng bansa. Ito si Jane Codnita, Citizen Correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.